Magandang araw sa inyong lahat. So bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay panguluhan muna ang ating panalangin, binibining diasis. Okay, ma'am. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, magandang araw po sa iyo. Hinihiling po namin na maging matiwasay ang pagpapakitang turo ng aming mga kaklase at sana ang daloy ay hindi, yung signal po ay makikisama sa pakikipagtalastasan namin sa aming lesson. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po, ma'am. So ngayon, sino ba ang liban sa araw na ito? Binibining Reyes? Wala ba? Wala pong liban sa araw na ito, ma'am. Magaling. So ngayon, bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay meron muna akong inihandang mga alintuntunin dito. Pakibasa ng ating mga panuntunan sa klase, binibining Makapas. Hello, yes po ma'am. Mga panuntunan sa pagdalo sa online class. Wastong oras. Dumalo sa tamang oras at iwasan ang pangliban sa klase. Respeto sa lahat. Irespeto ang opinyon ng bawat isa at gumamit ng magalang na mga salita at pakikipag-usap. Pakinggan ang guro. Makinig sa aralin ng guro at sumunod sa mga tagubilin sa wastong pananamit, paraan, pagsasagot o pagtataas ng kamay. Matuto at mag-enjoy. Kung may katanungan tungkol sa aralin, huwag mahiyang magtanong sa guro. Siguraduhin nag-enjoy habang natuto. Maraming salamat, Makapas. So, meron ba kayong gustong idagdag sa ating panuntunan? Wala na po, ma'am. So, magaling kung wala na. So, bago natin sisimulan ang ating bagong talakayan, ay ano nga ba yung tinalakay natin noong nakaraang pagkikita natin? Okay, binibining Reyes. Ang tinalakay po natin nung nakaraang pagkikita, ma'am, ay tungkol po sa kolaboratibong pagkatuto o kolaboratibong dulog sa pagkatuto. Maraming salamat, Reyes. Mukhang naalala pa ninyo ang ating tinalakay nung nakaraang pagkikita natin. So ngayon, meron tayong gawain na siyang naaki kayong papangkatin. So, sinend ko na sa inyo, sinend ko na sa GC ang inyong mga kagrupo. At alam nyo na ba yung mga kagrupo nyo? Meron lamang tayong 4 na grupo. Alam nyo na ba? Nakita nyo na ba sa GC? Opo, ma'am. Magaling kung ganon. So ngayon, meron tayong gawain na gagawin ngayon. So pakibasa ng ating panuto, binibining diasis. Panuto. Buuin ang salita gamit ang mga numero na magsisilbing gabay sa mga titik ng alpabeto. Maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating gawain? Opo. Okay, para sa ating unang gawain. Sinong gustong sumagot para sa unang bilang? Itaas lamang ang inyong kamay. Meron ba? Kung walang sasagot ay magtatanong o magtatawag po ako ng mag-aaral. Binibining
Nandyan ka ba? Okay, Makapas. Nagtaas ng kamay si Makapas. Sige, Makapas. Interaktibo po, ma'am. Interaktibo nga ba? So, interaktibo. Magaling. So, para naman sa pangalawang bilang, sinong gustong sumagot? Binibining Reyes? Kolaboratibo po, ma'am. Magaling. Yan ay kolaboratibo. Para naman sa pangatlong bilang, okay, Jade? Tematiko po, ma'am. At para naman sa panghuli, binibining de Asis? Komunikatibo po, ma'am. Magaling. So, yan, ang mga sagot ninyo ay tama. Ang unang bilang ay interaktibo, kolaboratibo, tematiko, at komunikatibo. Magaling. So, ngayon, magkakaroon ulit tayo ng pangkatang gawain. Pagkibasa ng ating panuto, binibining Bobo. Panuto. Buuin ang salita gamit ang mga larawan. Naiintindihan niyo ba ang ating panuto? Opo, ma'am. Yes, ma'am. So ngayon, handa na ba kayo? Ano ang sagot sa larawan na iyan? Okay, binibining Makapas. Dulog po, ma'am. Magaling. So yan ay dulog. Magaling. So ngayon parang naintindihan nyo o nasiyahan ba kayo sa ating ginawang gawain? Opo, ma'am. Opo. Opo, ma'am. So sa palagay ninyo, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging paksa natin para sa araw na ito? Binibining Kabasag? Yes po, ma'am. So, sa kapalagay ko po, ma'am, ang magiging paksa po sa umaga pong ito ay tungkol po sa pagdulog sa klase na magamit sa Filipino po, ma'am. Magaling. So ang ating magiging paksa ngayon ay mga pagdulog sa klase na magagamit sa Filipino. Magaling. So bago yan ay gusto ko munang basahin ninyo ang ating layunin para sa araw na ito. Binibining Diasis, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga pagdulog sa klase na magagamit sa Filipino. Nabibigyang halaga ang mga pagdulog sa klase at nakakapag-ulat sa mga iba't ibang pagdulog sa klase na magagamit sa Filipino. Magaling, maraming salamat. Okay, pero bago tayo pumunta sa ating talakayan, ay meron muna tayong mga gabay na tanong upang magabayan tayo sa ating pagtalakay. Sinong pwedeng bumasa? Okay, Diasis. Gabay na tanong. Nahirapan ba kayo sa pagsagot ng mga gawain? Sa palagay ninyo, ano kaya ang mga pagdulog sa klase na magagamit sa Filipino?
Bakit kaya mahalaga ang mga ito sa klase? Okay, maraming salamat. So ito ang magiging gabay natin sa ating pagtalakay ngayong araw. Pero bago yan, ay meron tayong pangkatang gawain. So meron naman kayong mga pangkat, di ba? Nasend na sa GC. Opo. Opo, sir. Okay. So sino makabasa sa ating panuto para sa pangkatang gawain? Okay, Binibining Reyes. Panuto. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng kanilang paksa na iulat. Unang pangkat, interaktibong tulog. Pangalawang pangkat, kolaboratibo. Pangatlong pangkat, tematiko. Pangkat 4, komunikatibo. Okay, maraming salamat. So, isinend ko na iyon sa inyong mga GC at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang aralin ang itong mga paksa. At ito inyong iulat dito sa Google Meet. Naintindihan ba? Yes, sir. Okay, ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Okay, so tapos na yung 5 minuto. So, narito ang ating pamantayan sa ating mga pag-uulat. So, sino makabasa sa ating pamantayan? Okay, Binibining Diasis. Mga batayan, nilalaman, 5 puntos. Nabibigay ng buong husay ang hinihingi ng takdang paksa. Kaunting kakulangan. Nawa, sir. Okay, so medyo choppy si Binibining Diasis. So, sino makapagbabasa nito? Okay, Binibining sa banal. Nilalaman. Para sa 5 puntos, nabibigay ng buong husay ang hinihingi ng takdang paksa sa pangkatang gawain. 4 na puntos, may kaunting kakulangan ang nilalaman na ipinakita sa pangkatang gawain. 3 puntos, maraming kakulangan sa nilalaman na ipinakita sa pangkatang gawain. Presentasyon, 5 puntos, buong husay at malikhaing naiulat at naipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. 4 na puntos, naiulat at naipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. 3 puntos, di gaano maipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. Kooperasyon, 5 puntos, naipamalas ang buong miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. 4 na puntos, naipapamalas ng halos lahat ng miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. 3 puntos, naipapamalas ang pagkakaisa ng iilang miyembro sa paggawa ng pangkatang gawain. Takdang oras, 5 puntos, natapos ang pangkatang gawain ng buong husay sa loob ng itinakdang oras. 4 na puntos, natapos ang pangkatang gawain ngunit lumampa sa takdang oras. At 3 puntos, di natapos ang pangkatang gawain. Okay, maraming salamat Binibining sa banal. So, dadako na tayo sa ating pag-uulat. So, sino nga ang unang pangkat? Kami po, sir. Okay. Binibining Bobo, pwede ka nang mag-uulat sa inyong paksa. Okay po, ang naiatas po namin sa amin ay ang interaktibong dulog, na kung saan dito sa interaktibong dulog, buhay na buhay, kitang-kita at damang-dama. May nagaganap na ditong usapan, tanungan at ugnayan ng lahat ng nasa loob ng klase. Lahat ng estudyante ay dapat nakasali, walang maiwan sa laylayan. Malayang nagkakaroon ng interaksyon ng guro at mag-aaral at sa mag-aaral at sa kapwa mag-aaral.
Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo ay kung nasasangkot sa mahalagang gawain ang mga mag-aaral. Yun lamang po, sir. Okay, maraming salamat. Pakipalakpakan po si Binibining Bobo. Okay. Sa kalawang pangkat naman, So, magandang araw sa lahat. So, ang iniatas po sa amin ay ang kolaboratibo. So, ang kolaboratibo ito ay ang pangkatang gawain, pagtutulungan sa klase, kooperasyon upang may sa katuparan ang anumang task, hindi nakakapanaig sa dulog na ito ang individualistiko. Dapat lahat may ginagawa. Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo sa Pilipino ay kung mas marami ang gawain ng mga mag-aaral kaysa sa guro. Mas nililinang ang pakikipag-ugnayan sa iba, kaya may dalawahan, triad at paggrupo-grupo. Mas nakikilala ng batang mag-aaral ang kanyang sarili sa tulong ng iba. At yun lang po. Maraming salamat. okay, maraming salamat, Binibining Reyes. So, dadako na tayo sa ikatatlong pangkat. So, sino ang natasan sa paksang tematiko? Kami po, sir. Okay, maaari na kayong magulat sa inyong paksa. Klaro po ba yung signal ko, sir? Medyo choppy pero sige lang. So, ang nakaatas sa amin ay ang paksang tematik. So, sa paksang tematiko ay hindi dapat tiwala sa ibang larang ang asignatura Pilipino. Kailangang maipakita ang konsepto ng nayo at interdisciplinary at nag-uugnay ng ibang disiplina, lalo na sa totoong nangyayari sa buhay at lipunang Filipino. Mahalaga sa dulog na ugnayan at ang koneksyon ng paksa sa mga nangyayari sa paligid at mismong buhay ng mga mag-aaral. Yun lang po, sir. Okay, maraming salamat, Binibining Diasis. So, sa pangkat 4 naman, sinong naatas doon? Kami po, sir. Okay, pwede mo nang iulat, Binibining sa banal. So, para po sa komunikatibo, ito ay kakayahan at kaalamang pangkomunikasyon na naipapakita sa kasanayan sa gramatikal at kaalaman. Kakayahang umunawa at makabuo ng estruktura sa wika ng sang-ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Ito rin ang kahusayan sa paglalapat ng tuntunin sa wika at hindi sa kahusayan sa pagsasabi sa tuntunin nito. Ito ang unang hakbang sa mabisang pakikipagkomunikasyon. Yun lamang po para sa komunikatibo. Okay, maraming salamat sa mga nag-uulat. Ang iyong mga puntos ay sinad ko na sa inyong GC at pakitala ng mga scores niyo at isend nyo sa akin PM ang iyong mga kagrupo. Intindihan ba? Apo, sir. Okay. So ang dulog, ito ay isang set ng pagpapahalagang hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. So dito sa interaktibo, ito ay buhay na buhay, kitang-kita at damang-dama. So may nagaganap na ditong usapan, tanungan at ugnayan ng lahat ng nasa loob ng klase. So base nga sa pangalan nito, interaktibo, meron na talaga ditong pakikipag-interact sa iba't ibang kaklase mo. So lahat ng estudyante ay dapat nakasali. Walang maiiwan sa laylayan, walang nagkakaroon ng
malayang nagkakaroon ng interaksyon ang guro at mag-aaral at sa kapwa mag-aaral. So dapat Tandaang isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo ay kung nasasangkot sa malagang gawain ang mga mag-aaral. So dapat talagang nasasangkot sa mga gawain ng mga mag-aaral. Dahil dito sila nahubog ang kanilang mga skills. So sa kolaboratibo, pangkatang gawain, pagtutulungan sa klase, kooperasyon upang may sakatuparan ang anumang task, hindi nakakapanaig sa dulog na ito ang individualistiko. So dapat hindi talaga individual. Dapat lahat ay may ginagawa. So dapat tandaan, isa sa katangian ng mahusay na pagtuturo sa Filipino ay kung mas marami ang gawain ng mga mag-aaral kaysa sa guro. Mas nilinang ang pakikipag-ugnayan sa iba kaya may dalawahan, triad at paggrupo-grupo. Mas nakikilala ng batang mag-aaral ang kanyang sarili sa tulong ng iba. So dito na papasok yung mga kaklase mo na tinutulungan ka upang mahubog pa inyong mga skills. So, sa tematiko, hindi dapat tiwalag sa ibang larang ang asignaturang Filipino. Kailangang maipakita ang konsepto ng multidisiplinaryo at interdisiplinaryo. Nag-uugnay ng mga konsepto sa Filipino sa ibang disiplina, lalo na sa totoong nangyari sa buhay at lipunang Filipino. So, mahalaga sa dulog na ito ang pagsasalikop, ang ugnayan, ang koneksyon ng paksa sa mga nangyari sa paligid at mismong buhay ng mag-aaral. So, dapat talagang may connection ang paksa sa nangyari sa paligid. Dahil dito mas interactive ang inyong mga leksyon dahil alam ng mga estudyante ang kung ano ang inyong paksa. So, sa last, komunikatibo, ito ay kakayahan at kaalamang pangkomunikasyon na naipakita sa kasanayan sa gramatikal at kaalaman. Kakayahang umunawa at makabuo ng istruktura sa wika na sangayon sa mga tuntunin sa gramatika. Ito rin ang kausayan sa paglalapat ng tuntunin sa wika at hindi sa kausayan sa pagsasabi sa tuntunin ito. Ito ang unang hakbang sa mabisang pakikipagkomunikasyon. So, naintindihan ba ang lahat? Opo, sir. Opo, sir. Wala na bang katanungan? Wala na po. Okay. So, babalikan natin ating mga gabay na tanong kanina. So, sa una, nahirapan ba kayo sa pagsagot sa mga gawain? Binibining Hindi sa na, banal? base po sa mga gawain, hindi naman po, sir, dahil ito naman po ay lang po, easy lang po. Okay. So, sa pangalawa naman, sa palagay ninyo, ano kaya ang mga pagdulog sa klase na gamit sa Filipino? So, ano nga ba ang mga pagdulog sa klase na gamit sa Filipino na ating tinalakay? Okay, binibining diasis. So, base po sa ating tinalakay, may 4 po tayo na dulog, which is ang tematiko, kolaboratibo, komunikatibo, at yun lang po, sir. Okay, maraming salamat, binibining diasis. So, sa pangatlong tanong, bakit kaya mahalaga ang mga ito sa klase? Okay, kung walang sasagot ay magtatawag ako. So, sa palagay mo, Binibining Reyes, bakit kaya mahalagang mga ito sa klase? So, para sa akin po, sir, mahalaga ito sa klase. Mahalaga ito sa klase nang sa ganun ay ano ba yan?
mas nagiging nagkakaroon silang kaalaman tungkol dito at nagkakaroon silang ito ay nagiging gabay para sa kanilang mas matiwasay na pagkatuto ng mga mag-aaral, kanilang kapwa mag-aaral. Yun lang po. Okay, tumpak. Maraming salamat sa iyong sagot, Binibining Reyes. Mahalaga ito sa ating klase upang magiging madali lang para sa mga estudyante ang kanilang pag-aaral. So naintindihan ba ang lahat? Yes. Okay, so mukhang may natutunan talaga kayo sa ating tinalakay ngayong umaga. Kaya magtatanong ako. So, Binibining Jade Marie Bobo, andyan ka pa ba? Opo, ma'am. So, may katanungan ako sa iyo. Bakit ba mahalaga ang mga pagdulog sa klase bilang mag-aaral? Bakit mahalaga ang pagdulog sa klase bilang mag-aaral? So, aral po ma'am, napakahalaga na malaman natin kung ano nga ba yung iba't ibang mga dulog dahil po ang pagkakaroon ng mga kasanayang komunikatibo, kolaboratibo, interaktibo at tematiko ay mahalaga upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa, mas mabuting samahan at mas epektibong komunikasyon sa ating mga kapwa. Ito ay nagpapabuti sa ating personal na pag-unlad at nagdudulot ng positibong epekto sa ating mga relasyon at lipunan. Yun lamang po, ma'am. Okay, so maraming salamat. So mahalaga ito upang mas maintindihan natin at mas magkaroon tayo ng kaliwanagan at katiwasayan sa pagpresenta ng ating mga gawain like yung komunikatibo, interaktibo, at tematiko at ano pa yung isa yung at saka basta yun nakakatulong iyon upang mas maging matiwasay ang daloy ng ating talakayan. So sa pangalawang katanungan naman, so Binibining Reyes, maaari ba kitang maaari ka bang sumagot sa ating pangalawang katanungan? Yes, ma'am. So, pangalawang bilang mag-aaral. Sorry po. Okay na, Dana, sir, you may proceed sa pangalawang bilang. Okay, ma'am. Bilang mag-aaral, bakit kailangan natin itong matutunan? So, bilang mag-aaral, kailangan natin itong matutunan nang sa ganon ay magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dito at palaman natin kung paano natin ito magagamit para sa ating pagkatuto. Yun lang po, ma'am. Okay, so maraming salamat, Binibining Reyes. Mahalaga itong bilang isang mag-aaral, mahalaga itong kailangan natin itong matutunan upang tayo ay isang mag-aaral at tayo ay patuloy pa ring patuloy pa ring natututo, kaya mahalaga ito para maging mas epektibo ang pagiging isang mabuting estudyante sa pagsagot ng ating mga gawain like yung pagtutulungan sa ganyan. So para sa ating dalawang katanungan naman, so Binibining April, andyan ka pa ba? April Cacho.
Okay, so Binibining Rizal Jean, nandyan ka ba? Opo, ma'am. So, para sa iyo, ano ang natutuhan mo tungkol sa mga paksang ating tinalakay ngayong araw? So, ang aking natutunan po sa paksang yung tinalakay po ay ang mga pagdulog sa klase na magagamit sa Filipino. Ito po ay ang interaktibo, kolaboratibo, tematiko at komunikatibo po. Okay, so maraming salamat. Para sa pangalawang katanungan naman, andyan ka na ba, Binibining Kacho? Okay, so parang wala na si Binibining Kacho. Opo, ma'am. Dito po ako. Okay, so para sa pangalawang katanungan naman, gaano ba kahalaga ang mga pagdulog sa klase ng mga gamit sa Pilipino? Gaano kahalaga ang mga pagdulog sa klase na magamit sa Filipino? Ang mga pagdulog sa klase na magamit sa Filipino ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng oportunidad sa mga mag-aaral na maunawaan at mas lalo pang masanay ang kanilang kasanayan sa paggamit ng wika. Ito rin ay nagpapalalim sa kanilang kaalaman at pag-unawa sa kultura at lipunan. Yan lang po. Okay, so maraming salamat, Binibining Kacho. Mukhang ngayon, parang nakikita ko talagang may natutunan talaga kayo sa umagang ito, kaya may inihanda ako ditong isang pagsusulit. Isasend ko muna ito sa GC, kaya pakitingnan na lang. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so para sa, meron na ba kayong mga katanungan batay sa ating tinalakay ngayong umaga? Wala na po, ma'am. Okay, so ngayon may isinend ako sa GC, isa yung Google Form na kung saan doon kayo sasagutan nyo doon yung aking inihandang pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin iyon. Okay, so natapos na ang inyong 5 minuto. Pakipasa na ng inyong mga sagot sa Google Form. At pagkatapos ay may inihanda kaming takdang aralin ngayong umaga. So pakitingnan na lang. Okay, so natapos na ang ating klase sa umagang ito. Binibining Jade Marie, maaari mo bang panguluan? Okay, so maraming salamat sa pakikinig. Jade Marie, maaari mo bang panguluan ang panalangin sa umagang ito? Para sa lahat ng Katoliko, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord, dahil naitawid po ng mga ang kanilang gawain. Naway gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin at yun lamang po. Amen. Maraming salamat. Bye!